For today's video mga mare ay isi-share ko sa inyo yung ginawa ko na steamed na custard cake. So paano mo nga ba ma-achieve yung ganitong klase ng custard cake na sigurado din na hindi ka papalpak kahit steamed lang ang gagawin natin dito? Isi-share ko sa inyo yan ngayon sa video na to, kaya naman samahan niyo ko mga mare. So uunahin natin yung ating caramel. Dito sa may aking lanera ay naglagay ako dito ng mga 3/4 cup ng white sugar, 1/4 cup ng water. Huwag natin hahaluin ito, hayaan natin siyang maluto sa medium heat. Kapag medyo golden brown na, iset aside na natin yan. Dito naman sa aking malinis na bowl, naglagay ako dito ng 6 pieces ng egg yolks, 1 whole medium size na egg, 1 teaspoon ng vanilla extract, 1 can ng condensed milk and 1 can ng evaporated milk. Hahaluin lang natin ito ng konti, pagkatapos ay sasalain natin ito ng mga 3 beses. Bakit kailangan 3 beses? Para makita natin yung mga buo-buo dun sa egg na hindi natin nahalo, para hindi yan masama doon sa ating leche flan. And then, isa-set aside lang natin to mga mare. Para naman sa ating cake, naglagay ako dito ng 1 and 1/2 cups ng cake flour. Kung walang cake flour, nasa description yung gagawin. Naglagay din ako dito ng 1 and 1/2 teaspoon ng baking powder, 1/2 cup ng white sugar, 1/2 teaspoon ng fine salt, and then 1/4 cup ng aking vegetable oil. Naglagay din ako dito ng 5 pieces ng egg yolks, ito ay medium size, and then 1/2 cup ng aking evaporated milk. Once na nahalo ng mabuti, dito naman para sa merang, naglagay ako dito ng 5 pieces ng egg whites, and then 1/2 teaspoon ng vinegar, 1/4 cup ng sugar. So dahan-dahan lang yung paglalagay ng sugar. Kapag nakuha na natin yung tamang texture ng ating merang, ihahalo na natin yan dito sa ating cake mixture. Dahan-dahan lang yung paghahalo para hindi yan mabila at magkaroon ng maraming bubbles. Tapos ay kukunin na natin yung ating syrup kanina, ilalagay na natin dyan yung ating leche flan and then yung ating cake mixture. Sa paglalagay ng cake mixture, dahan-dahan lang din dahil may possibility na kapag bumagsak ito bigla sa ilalim, syempre masisira yung ating custard, pinaka-custard ng ating cake. And then naglagay ako dito ng foil. Tatlong patong yung ginawa ko para hindi talaga makapasok yung water. And then yung itatakip nyo dito sa steamer, lagyan nyo din ng tela. 1 hour nyo siyang i-steam sa pinakamahinang apoy. Take note na dapat mahina talaga yung apoy kasi kapag nasa medium yan, may possibility na masisira yung ating pinaka-custard and then madadamay pati yung cake. So pagkatapos nga ng 1 hour, nilagay ko na yan dito sa aking lagayan and makikita nyo kung gaano ka-soft yung loob. Kitang-kita naman yan sa video. So yung ingredients nito ay nandito lang din sa description nitong video. Pa-check lang pong mabuti mga mare. Yun lang for today's video. Salamat!